It is everywhere. It fills our homes, illuminates our streets. Where there is light, there is the presence of God. Even in the darkness, His love comes through. It gives without measure and goes the extra mile. It endures forever. It is like no other. Truly, there is no love greater than a love like His. Good morning, everyone. And for today, we have a new series, A Love Like His. But before that, let me share you a verse in Romans chapter 12, verse 9. It says, "Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good." Nagustuhan ko yung term dyan na hold fast. Katulad na isang bula, di ba? Nung medyo bata pa tayo, gusto nating kunin, no? Katulad din yung pag-ibig ng Diyos. Kailangan hold fast tayo. Mabilis, no? Nagmamadali tayo na kunin at ipamahagi sa ibang tao. With that, let us pray. Lord, thank you for today that you have brought us here, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na it is your grace na nakarating kami sa lugar na to. We pray, God, that as we continue to worship you, Lord, open our hearts to really give you the best for today, our worship and our love. Thank you, God, as we pray in Jesus' name. Amen. Let us all rise. Let's worship God today. Everlasting Father, every breath of day is you I see, out in constant wonder. Every breath I take is you. Here I am surrendered. Taste the love that lasts, and I want more. Nothing can separate me from your love, from your love. Nothing, no mountain, I know valley, by your love, by your love. Sing everlasting. Everlasting Father, every brand new day is you I see. Out in constant wonder, every breath I take is you and me. Here I am surrendered. Taste the love that lasts, and I want more. Nothing can separate me from your love, from your love. No mountain, I know valley, by your love, by your love. No, nothing can separate me from your love.
of your love, Panginoon. Washed by your blood, covered by your grace. You made every heart wrap us in your embrace. And we were washed by His blood, washed by your blood, covered by your grace. Made every heart, made every heart wrap us in your embrace. Nothing can separate me from your love, from your love. No mountain I know valley deep, by your love, by your love. Nothing can separate me from your love, from your love. No mountain I know valley deep, by your love, by your love. No, nothing can separate us from your Nothing, Lord, can separate us from your love. Lord, that's why we are here today. To encounter you, Panginoon. In love mo, Panginoon. We worship you today, Panginoon. No mountain high, no mountain low, no river wide enough to stop you. How great is your love for me. See the darkest nights, the darkest nights, where could ever stop you? How great is your love for me. Living in your ways of love, I surrender.
heavens. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. Now we're falling, Lord, into your love. And now I'm falling in your ways of love. It's so wonderful for me. Your presence, God, my fears undone. I surrender all to me. So I surrender, and I'm falling in your ways of love. It's so wonderful for me. In your presence, our fears undone, our fears undone. Surrender all to me. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. Great is your love. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. Come on, sabihin natin, we sing. We sing with the heavens. Oh, how great is your love, oh God. We sing with the heavens. Oh, how great is your love. Lord, we thank you, God, because even the heaven, Lord, is saying and singing with us that your love is great. We thank you, Jesus, for that. And as we continue worshiping God through giving, let me encourage you with this verse from Romans chapter 5, verse 8. It says here, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Let me read it to you po in Pinoy version. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Isn't it amazing that the same God that loved for us wholeheartedly, ever unendingly, is the same God na namatay para sa atin? Tama po ba? And the great news is that even nung makasalanan pa tayo, namatay na sa atin si Kristo. And what a fitting response to a generous, loving, faithful God is to be also generous in giving back and returning our tithes and offering. Returning the love that has given to us as an overflow of the love of our God. That is the very fitting response to a one true God that loved us. And the nature of His love, His nature is His love itself. Ang nature ni God ay pagmamahal. Kaya naman, si God ay pagmamahal. And God is love. And with that, let us pray. Lord, we thank you. Maraming salamat, Jesus, dahil ikaw ay mapagmahal at ikaw mismo, Panginoon, ang pagmamahal. Salamat, God. The only reason that we can love is because you first loved us. In that while we were still sinners, namatay ka para sa amin.
What a very fitting response, Lord, for us na mga minahal mo lang, Lord, even in our darkest days, Lord, is to love you back and love back the people. The very reason, Lord, kaya mo kami minahal is for us, Lord, na mahalin ka din and mahalin din namin, Panginoon, yung ibang tao. To love others. That's the very reason, Lord, because you loved us. Maraming salamat, God. We return to you, Lord, our tithes and offerings to you, Lord, and we give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. And of course, let us also not forget na ipag-pray din natin yung ating mga next generations, our kids ministry. How many of you here masaya po kayo na meron tayong maraming kabataan, toddlers? Diba po? Praise God for that. Because next generation, the future is bright for the next generation. Dahil si Jesus ang kanilang Panginoon. And pwede natin yung ituro sa kanila bilang mga magulang, bilang mga nakakatanda sa kanila. Let us extend our hand to our next generation sa kids natin. Lord, maraming salamat sa aming mga next generation. May you anoint all the kids teacher, God, that will encourage and hone them, Panginoon, in teaching the Word of God at a very young age, Panginoon. Pinapanalangin namin na makilala ka nila, Panginoon, sa kanilang paglaki at sa kanilang pagtanda, Panginoon. May they find their purpose into you, Jesus. Maraming salamat, God, for this next generation. Turuan mo kami, Panginoon, to be a good steward, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon. Na maturuan namin sila, Panginoon, ng tama at naayon sa iyong salita. Maraming salamat, God, for today. In Jesus' name we pray. Amen. Let us continue to worship our God this day. Lakas mo ay naman sa kanila. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw malay na rinan. Ika'y ligayang di mapanayan. Sa gitna ng lugar at alinlangan, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag mo upang makilala ang pangalan mo, O Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y sabing hangad. Ikaw ay damas sa kanila. Ikaw palang laging dahilan. Ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di
makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihan mo. Kung nakitataas ka, O Kristo, sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihan mo. Kung lalaki na taas ka, O Kristo, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihan mo. Kung lalaki na taas ka, O Kristo, sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihan mula sa'yo. Kung lalaki na taas ka, O Kristo. First John chapter 4 verse 7 to 12. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this is the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us, and sent His Son
to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. This is the word of the Lord. Pray po tayo. Lord, marami pong salamat sa salita mo. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo that you have revealed to us, that you have made manifest to us. Lord, ngayong hapon na to, dalangin namin na ma-encounter namin yung pag-ibig mo. That we have come to know, that we have come to experience what your love is. Lord, I pray that you teach us how to love like you. How to love like you, Lord. And so that we will have love like yours. Salamat, Panginoon. I pray that you would also direct us in the applying of this word into our lives. Holy Spirit, be our teacher and our counselor. In Jesus' name, amen. Magandang hapon po. Welcome sa Life Nova. Dito po tayo, we exist to love God and love people. Okay? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, love God and love people? Okay, so before taking your seats, you know what to do, or maybe some of you don't know yet, but pwede ba kayo magpakilala to someone na hindi nyo pa masyadong kakilala? Make sure you make a new acquaintance before you take your seat. Let's go ahead. Magandang hapon po ulit, no? Welcome to our 2 p.m. service. Yan, we want to give you a warm Life Nova welcome! We're starting a new series called A Love Like His. Uy, A Love Like His, bagay na bagay. Today we're celebrating Love Month in the world, in our nation. So sobrang bagay itong series na to because itong buwan ng Pebrero, we will throw around the word love so much. Lagi mapag-uusapan, love posts are coming sa social media, and what a good time to talk about what love is. And bago tayo magsimula, no, kung naalala ninyo, nagsimula tayong taon na to, we talk about the cross. Nag-fast tayo, nag-pray tayo, and then we went through different seasons. Kung natandaan nyo yung nakaraang series natin, mga tao ito na naka-encounter ng love ni God. And their lives were never the same again. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, siya ba mukhang nabago siya ng cross? Ayan. Pastor, wala po siyang pinagbago. Mga judgmental kayo. Okay, so hindi natin yun alam kasi yung pagbabago sa loob yun. Malay natin, di ba? Nagsisimulain sa loob and then sa labas. Ayan. But ito yung ito yung maganda. No? Itong love like his, cross pa rin ito because the theme of the cross will span the whole year 2025. And the cross is a revelation ng love ni God para sa atin. And pag last week we talked about, si Sarah May at si Jo Marie preached and tinalakay natin tungkol kay Mary Magdalene. Paano isang makasalanang babae naging mensahero ni Jesus, mensahero ng resurrection. May katabi ka ba na mukhang makasalanan? Ayan, dyan tayo magaling. Oo. And how many of you believe kahit mukhang kasalanan yung katabi mo, pwede siyang gamitin ni Lord na mensahero? Oh, grabe pala, ganun pala, normal pala yung dito. No? But, ngayon, titignan natin, ano ba yung, kumbaga, pag tinransform ni Jesus yung isang tao, nagiging ano ba yung taong yan? What are the qualities, ano ba yung katangian na malalaman mo na binago talaga ng Diyos yung isang tao? Now, itong love like his, we're gonna talk about the love of God. Because the love of God, o yung pag-ibig ng Diyos, na nagsisimulang mag-exist sa puso natin, lumalabas sa atin, naapektuhan yung mga tao sa paligid natin. Tingnan nyo maigi yung cross. Meron itong vertical, and meron itong horizontal. Vertical is our love for God. Ito yung relationship natin kay God, pataas. Pero ang cross ay meron ding horizontal.
tungkol din ito sa pag-ibig natin sa iba. Tignan nga natin yung katabi mo, kaya mo bang ibigin yan? Kaya mo bang mahalin yan? Oo. Now, itong letter na binasa natin ay sinulat ni Apostle John sa mga churches. And pag binasa nyo yung letter na binasa natin kanina, puro love siya, no? Love, 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 love. Tingnan natin yung verse 7. Tingnan nyo yung bungad pa lang sa verse 7. Beloved. Grabe, no? So, nung ina-address niya yung church, sabi ni Apostle John, bilang isang elder, isang nakatatanda, no? Beloved, mga minamahal ko, mga kaibigan ko. May relasyon. Yung sinusulatan niya ng mga church, hindi sila parang uma-attend lang ng program, tapos uuwi na. Hindi sila parang, alam niyo, parang sa 7-Eleven. How many of you know ang 7-Eleven useful? Papakipakinabang talaga yan. Di ba? May kailangan ka, 7-Eleven, nandun lahat. Pero pag bili mo sa 7-Eleven, aalis ka na. Di ba? Hindi ganun yung church. It's not like 7-Eleven. They have a relationship with each other. Kaya sinulatan sila, Beloved, mga minamahal ko. Let us. Ang galing, no? Let us. So sinasali ni John yung sarili niya. Hindi kayo magmahalan. Hindi, let us tayo. Alam ni John na para sa kanya rin yun. Hindi lang yun para sa katabi mo, para sa iyo din. Sabi mo sa katabi mo, para sa akin din yun. O sama-sama tayo, let us love one another. Ibigin natin yung bawat isa. Ngayon, ano daw ang dahilan? Bakit daw? For love is from God. Dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos. And sabi dyan, and whoever loves has been born of God and knows God. Kita nyo yan? Doon tayo sa second statement, yung sa end. Sino man na marunong magmahal, sino man marunong umibig, ay pinanganak sa Diyos. Na ipanganak muli. Remember Nicodemus? Yung sinabi ni Jesus sa kanya, you will be born again. So sabi ni John, ang sino man na matutong umibig sa kapwa ay pinanganak na sa Diyos, na born again siya. And kilala niya na ang Diyos. So imposible palang makilala natin ang Diyos. Imposible kilala natin ang Diyos kasi hindi tayo marunong magmahal. Habang nagsasalita ako ngayon, may mga nakikita akong question mark sa inyong mga mata. Ito yung isa sa trahedya ng passage na ito. Yung salitang love, minsan, hindi na natin naiintindihan. Pastor, sobra ka naman. Iniinsulto mo ba yung katalinuhan namin? Naiintindihan naman namin yung love. Ito yung ibig kong sabihin. Pag sinabi ko kay Jinky, I love Jinky, I love my wife, asawa ko yan. Tapos sasabihin ko din, I love table tennis. I love coffee. Ang problema, if yung love ko para sa coffee, pareho ng love ko para kay Jinky. Yari ako pag uwi ko. Pero di ba, we throw around the word so much. I love this, I love that, I love... Well, Anna loves K-pop, di ba? Yung Larify, no? So, yung love, ang daming gamit nun. Ginagamit natin kahit sa kung saan-saan. I love Nike, I love Adidas, I love chocolate, I love ice cream. Nawalan na siya ng meaning. O kaya yung meaning niya na obscure. Nalito na tayo. Kung ang love natin sa bawat isa ay kapareho natin ng love para sa ice cream, at love para sa basketball, at love para sa sports, o love para sa particular brand, nalito na tayo what love really means. And this is the problem of our age today. 9 years old, 10 years old, may kasintahan na. Nag-PPM na ng I love you. Magugulat na lang yung magulang, may karelasyon na pala anak nila, 9 years old. And then, magugulat bago paluin, titignan, puro I love you. Anak, kaka-9 mo pa lang. I love you. Alam mo ba yung sinasabi mo? Diba? And because nawala na talaga yung, ano ba ibig sabihin ng love na yan? Ngayon, sa original language nito, para maliwanagan tayo, actually, sinulat kasi itong letter na to sa Greek o sa Griego. No? And sa Griego, marami silang salita para sa love. Merong eros. Ito yung love ng magkasintahan. Romantic or erotic love. Eros yung salita nila ron.
Meron ding phileo. Ito yung love para sa kaibigan or brotherly love. Meron ding storge. Ito yung love para sa kapamilya. At may agape, the highest form of love. So sa Grego, maraming klase ng word for love. Para ma-define nila ano ba yung ibig sabihin ng love nila. Kasi hindi naman pwede yung love mo sa magulang mo, eros. That's incest. Yung love mo sa magulang mo, storge, yung salita nila. So, anyway, iba-iba yung salita nila pala. Pero sa pinanggalingan ng mga quotation ni John, yung mga unang-unang disipulo, bago pa yung mga sa panahon ni Jesus, ang salita nila ay Hebrew. Ito yung salita ng Israel. At sa Israel, isa lang yung salita nila para sa love. Yung sa Deuteronomy verse na, love the Lord your God with all your mind and soul. Ang salita ng mga Hebreo para sa love ay ahava. Sabi mo ahava. So ang ahava, it's a self-giving love. Wala silang ibang salita para sa love, isa lang. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng mga Hebreo at mga unang manunulat ng Biblia, yung ahava kasi ay pag-ibig na ginagamit, pinakita ni Yahweh sa Israel. At mula doon, ginamit na nila yung salitang yon para mahalin yung magulang nila, mahalin yung bawat isa. So ang sinasabi ng mga manunulat ng Biblia ay ganito. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang ahava na pag-ibig ay galing sa Diyos. Kaya naman, kung tama ang pag-ibig ng Diyos sa atin, naintindihan natin yon, matututo din tayo magmahal sa iba. Kaya nung nagsusulat sila sa Griego, hindi nila ginamit ang eros, hindi nila ginamit ang storge o phileo na parang kapatid lang, bro. Alam mo ang ginamit nila? Agape. Ang agape sa salitang Grego, ang pinakamataas na klase ng pag-ibig. And ang ibig sabihin ng agape love is the sacrifice of self for the benefit of others without expecting anything in return. Pakinggan nyo maigi ha. Ang ibig sabihin ng agape kind of love ay isakripisyo yung ating sarili para sa kapakinabangan ng ibang tao nang hindi naghihintay ng kapalit. Yun yung agape na salita na ginamit dito sa verse 7. Balik tayo sa verse 7. Kumbaga, ganito. Beloved, let us agape one another. For agape is from God. And whoever agapes has been born of God and knows God. So, ibig sabihin, sinasabi dito ni John, hindi to basta-basta love lang. Love para sa basketball, love para sa PBA team or NBA team. This is a different kind of love. Isakripisyo natin yung sarili natin para sa kapakinabangan ng bawat isa nang hindi naghihintay ng kapalit. Ang hirap nun ha. Ang alam natin klase ng love, ganito Gusto kita, gusto mo ko, basta faithful tayo sa isa't isa, hindi tayo nag-cheat, tayo pa rin. The moment na hindi na kita napapakinabangan, hindi ka na nakikipagpalitan, ayoko na sa'yo, break na tayo. Eros yun Kapag ganun ng love, transactional, give and take, eros yun. Hindi yun ang ginamit ng salita rito. Agape. Kapatid, ibigin mo yung kapwa mo. Isakripisyo mo yung sarili mo sa kapakanan niya. At huwag kang maghintay ng kapalit. Ang ibig sabihin ng agape, natatandaan mo noon, nung bumili ako ng ice cream, 2 yung binili ko, binilan kita, tapos bumili ka ng Magnum. Ikaw lang, hindi mo ako binigyan. Hindi agape yon. Kasi sinusumbat mo, binibilang mo Alam mo, ibig sabihin ng agape, nung binigay mo at sinakripisyo mo yung sarili mo, hindi mo na binilang yon. Wala sigurong pag-ibig na pwedeng mag-compare dun Siguro ang pinakamalapit na sa tao, sa human level, yung pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Sa inyo dito, mahal nyo ang nanay nyo. Yung mga nanay, very alert sila. Titignan nila kung nagtaas ka ng kamay. Yari ka mamaya. Sinasabi ko sa'yo. Ilan sa'yo dito, mahal nyo ang nanay nyo? Alam nyo ba, ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak, ibibigay niya lahat para sa kanya. To the point na
Yung dugo niya, yung lakas niya, yung laman niya, isasalin niya lahat yun sa kanyang anak. Pag manganganak pa lang yan, talagang yung isang paa niya nasa hukay na. Kaya gaano ka-advance yung ospital, kahit gaano kagaling ang mga doktor, laging may risk sa buhay ng isang ina. Yun na siguro yung pinakamalapit sa agape. Kasi sa isang mapagmahal na ina na ibibigay niya lahat sa kanyang anak. Pero higit pa ron yung agape. Dahil pinakita, ano ba yung standard ng agape? Hindi nanay. Sorry po hindi po kasi Mother's Day. Matagal pa, no? Sabi kasi dito, ano yung standard? Hindi naman yung mga nanay. Sinabi ko lang yun ang pinakamalapit, no? Without disrespecting our mothers. Sabi dito, for love is from God. Yun yung standard. Kinlarify ni John, in case hindi nyo nagigets, itong agape na to ay galing kay God. Ngayon, binasa ko nga itong buong 1 John. Actually, naging assignment nga namin to sa seminary. Binasa ko talaga siya lahat. Nung binabasa ko to, pag binasa nyo yung una, sabi doon, mga kapatid, i-test nyo yung mga espiritu, may mga naglipa ng kulto dyan, nagtuturo ng mali, ganun. Tapos may mga antichrist na lumalaban sa mensahe ni Jesus. Sabi ko, bakit kaya ganun? Tungkol sa doktrina. Tapos biglang ang banat, beloved, let us love one another. So nung una ko siyang binasa, parang hindi nagtutugma yung tema niya sa akin. Kasi pag sa umpisa, puro doktrina. Ito yung mga maling katuruan. Ito yung mga maling relihiyon. Ito yung mga kultong naglipana. Tapos biglang banat, parang love one another. Nung una ko siyang iniisip, ba't ganun? Parang magkaiba. Habang binabasa ko na siya, mas na-gets ko na. Kasi pala, ang agape, ang love na galing kay God, ay isang love na hindi sentimental. Ibig sabihin, hindi ito nakabase lang sa damdamin mo. Parang ganito. Mahal, alam ko na 30 years na tayong mag-asawa. Tinerty ko para hindi kami ni Jinky kasi magsi-7 pa lang kami. Oh. Alam kong 30 years na tayong mag-asawa. Kaya lang wala na akong nararamdaman sa'yo. Wala nang kuryente. Wala nang spark. Pero yung katrabaho ko sa office, may kuryente kami. Diba, dumaan lang siya parang nakukuryente ako. Iiwan na kita kasi wala na akong maramdaman sa'yo. Hindi yon agape. Hindi yon ang pagmamahal na sinasabi ni Lord dito. Kasi yon, depende yon sa emotion. Ang agape ay hindi sentimental. Tungkol saan ang agape? It is grounded in the truth. Sa katotohanan. Kaya pala, sa letter sa John, may mga doktrina, tamang aral, tamang pagsamba sa Diyos, tamang katuruan, tapos banat ng love. Kasi ang love pala, hindi mo pwedeng ihiwalay sa truth. Kung ibig sabihin, mahal niya yung mga kapatid niya, kaya tinuturo niya yung tama. Isipin niyo itong maigi. Ang dami namang church sa Novaliches. Ang dami namang religion sa Novaliches. Ba't pa natin to kailangan gawin? Hindi ba? E di umatin na lang tayo sa iba-ibang church. Kasi, sa dami ng relihiyon dito sa Novaliches, sa dami ng mga nagtuturo, hindi lahat yun tama. At kaya tayo nagtatipon-tipon kada linggo to love God and love people dahil sa pag-ibig natin sa mga taga-QC, taga dito, at sa iba-ibang karatig bayan. Ito yung tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Ito yung tamang paraan ng pagsunod sa Diyos. Love yun. Intindihan nyo ba? It's grounded in truth. Pero alam nyo problema ngayon? Akala natin ibig sabihin ng love. Pastor, love ko kasi yan eh. Kaya kahit mali siya, hindi ko sisitahin. Huwag natin sabihin na mali yung ginagawa niya. Tanggapin na lang natin lahat. I-accept na lang natin lahat ng... Di ba yun ang love? Unconditional. Narinig niyo na ba yung ganong argument? And while agape is unconditional love, let me tell you this. Unconditional love is not unconditional approval. Sometimes we conflate those two ideas together. Ano ibig sabihin nun? Di ba, unconditional love si Lord? So kahit makasalanan ako, okay lang. Kasi unconditional eh. Pag nagrepent ako sa sin ko, hindi na unconditional yun.
Huwag akong sabihin ni God na kailangan kong iwanan tong lifestyle na to. Huwag sabihin sa akin ni God na kailangan kong i-give up itong vision na to. Huwag sabihin sa akin ni God na kailangan hindi ko na ako sumama sa gawain ng barkada kong to. Kasi di ba unconditional siya? Kung unconditional siya, tanggapin niya ako for who I am. Ba't ako magbabago? Sometimes akala natin unconditional love is unconditional approval. Hindi ibig sabihin yun, hindi ganun ang unconditional love, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng unconditional love ay ganito. Minahal tayo ni Lord, hindi dahil sa kahit anong ginawa natin. Pero hindi ibig sabihin na mahal niya tayong ganon, okay na kahit anong gawin natin. Hindi. Sinasabi niya yung truth sa atin. Mali yun, immoral yun, pagnanakaw yun. Ito yung mga kasalanan. Huwag na kayong gumawa niyan. Ang ibig sabihin ng unconditional love, i-confront pa rin tayo sa truth. Ito yung totoo. Ito yung tama. Diba? So, unconditional love, parang red horse. Ito ang tama. Hindi ganon. Kailangan i-confront mo yun. Diba? Hindi na tama yun. Ibang tama na yun. Diba? May tama ka dyan. Sabi mo sa... baka may tama ka na. Diba? Ibang tama. Kailangan malaman natin ano ba yung tuwid, ano yung tama, ano yung gustong kalooban ng Diyos. Yun ang totoong love. Pero may kamag-anak ka, may kapatid ka, nasa maling lifestyle siya, nasa maling ginagawa niya, hindi mo mapagsabihan, kasi baka ma-offend eh. Baka kasi ma-offend siya sa church. Huwag nating sitahin, huwag nating pagsabihan. Hindi yun ang tunay na pagmamahal ni Lord. Ang tunay na pagmamahal ni Lord, sinasabi sa atin, mali ang ganyan. Masama ang ganito. Yun ang tunay na pagmamahal. Pag nakakita ka ng anak mo, di ba ang mga toddler, malikot na yan? From experience. Nalilibot nila yung buong bahay. Halimbawa, nakita mo yung anak mo. Kinuha niya yung kutsilyo. Tapos ginanon niya. Kasi may napanood siya sa YouTube. Anong gagawin mo? Manonood ka lang ba? Hayaan natin siya. Baka ma-offend. Wag natin siyang pagsabihan. Diba, desisyon niya yan. 4 years old na siya. Alam niya na yung ginagawa niya. O, diba, yun ang kiniligayan niya. Ganun ba? O sasawayin natin? Pag sinaway natin, ganito ba? Anak, pakibigay yung kutsilyo, please. Ganun mo ba sasabihin? O bigla kang tatakbo, very intense ka, hablutin mo yung kutsilyo, at itatapon mo. Anong tamang gawin? Kung nakita mo na nagsi-self-harm siya, sinasaktan niya yung sarili niya, di ba, ipipm mo ba siya? Anak, kasi may device na kami, may gadgets kami lahat. Anak, that's bad. O tatakbo ka sa kanya, aagawin mo yon, di ba? At pagsasabihin mo siya, don't ever play with this. Hindi pa yan pwede sa'yo. Yun ang totoong pag-ibig, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng kapatid na oo ka na lang sa gagawin niya. Paano kung sinasaktan niya yung sarili niya? Napakaraming tao, they don't know the truth. They don't know the truth of God's Word. Nasa mga buhay sila na sinasaktan nila yung sarili nila. We are called upon by God to go to them with intensity. Kung pwede tumakbo tayo, teka lang, mamaya na, tapusin muna natin yung service. Baka umalis na kayo ngayon. Di ba? Pumuntahan natin sila, sabihin natin, magsisi tayo, masama yan. Yun ang totoong pag-ibig. Kaya lang, may pumipigil sa atin na gawin yun. Pero, Pastor, ba't ko i-rescue yung iba? Bakit ko sila pupuntahan at pagsasabihan kung yung sarili ko nga sira-sira? Narinig niyo na yan? Hindi ba dapat unahin ko muna yung sarili ko? Hindi ba dapat I love myself first? Kasi what can I give? How can I give what I don't have? Pag inisip mo maigi yan, parang tunog siyang tama. Oo nga naman, no? I-rescue mo yung iba, magsasabi ka pa ng truth sa iba, yung sarili mo nga sira-sira. Di unahin mo muna yung sarili mo. Love yourself first. Self-care muna and self-love muna. Ngayon, basahin ninyo yung sulat ni John, Apostle John,
sa churches at maghanap kayo ng kahit anong verse tungkol sa loving yourself. Ako muna, me time muna, self-love muna, self-care muna. And that is the tragedy of our time, my friends. Nagtatago tayo sa likod ng self-care at self-love, and because of that, hindi na natin masunod yung mandato ng Panginoong Yesus to make disciples of all nations. Bakit? Ang lagi nating excuse, may mga issues pa ako. Kailangan ko din ng counseling, kailangan ko din ng self-care, kailangan ko din ng self-love. At kaka-self-love natin, anong nangyari? Namuhay tayong self-centered. Alam ba ninyo, yung salitang self-love, sabihin nyo nga, self-love. It's a cannot be. You're wrong gramming, pastor. Self-love is a cannot be. Oh. Hindi siya pwede. Mali yun. Oh. That's wrong grammar. Anyway, ibig sabihin, hindi pwede ang self-love. Kasi ibig sabihin nga ng love dito is the sacrifice of yourself. Tapos self-love, mamahalin mo yung sarili mo. Me time, I will pamper myself first. And I will talk to myself. Look at the tragedy of our time today. Kinakausap pa natin yung sarili natin. Di ba magpo-post kayo, note to self. Self, congratulations self. Di ba? Natatawa tayo ngayon. Noon, in the 70s, that's called a psychological disorder. Pag kinausap mo yung sarili mo, di ba? Ngayon, it's normal. Note to self, dati, hindi mo pa kaya mag 3 points. Ang galing mo self, kaya mo na mag 3 points kahit nakapikit. Ipapost mo pa yon. Instead of building relationships with others, you build with yourself. No wonder hindi natin makilala si God. No wonder we cannot grow in our love for God. Because we're so self-absorbed, self-centered. Let me tell you this, hindi tayo dinisign ng Diyos na mag-self-care at self-love. Wala sa Bible yan. These are the philosophies of the age. Sa mga talk show, sa mga Facebook posts, sa mga influencers, yan ang sasabihin nila sa inyo, mahalin mo muna yung sarili mo, unahin mo muna yung sarili mo kasi kakabigay mo sa iba, tinan mo ka na ngayon. Kaya ang tunog niya, nga no, dapat unahin ko yung sarili ko, tagal-tagal ko na. Pero alam niyo ba kung anong disenyo ng Diyos sa atin? We are designed to give love and receive love from God and a loving community. Not for self-care that leads to self-centeredness. Alam mo kung anong pagkakadesenyo ng Diyos sa atin? Tayo ay nakadesign lamang to give love and to receive love. Hindi tayo dinesign for self-love. Hindi. Paano ako, pastor? Kung kakabigay ako ng bigay, sino magmamahal sa akin? Hahayaan mo din yung sarili mo na mahalin ng iba. Sa community. Nag-aagape ka sa iba, hayaan mo rin yung iba na mag-agape sa'yo. I-involve mo yung sarili mo sa mga tao, sa church community, na magsasakripisyo rin para sa'yo. Pastor, paano po magsasakripisyo para sa akin? Ilang taon na po ako umaate na church. Wala naman po kumakausap sa akin dito. Buti pa yung iba kinakausap nila. Dinadaanan lang po nila ako. Kapatid naman, paano ka naman kakausapin? Sa service tayo, nakayuko ka. Makipag-meet ka sa isang kayuko ka pa din. Tapos pagtapos yung service, ikaw yung pinakaunang lalabas ng pinto. Paano may kakausap sa'yo? Mag-stay ka naman. Makipagkilala ka naman. Sumama ka naman sa mga live group. Sumama ka naman sa one-to-one. Yan ang discipleship, mga kapatid. Kung lagi kang may lakad ng linggo, lagi kang may lakad, kung kailan may lakad yung mga kaibigan mo, paano ka mag-build ng relationship? Kasi busy po ako marami. Yun nga ang ibig sabihin ng agape, the sacrifice of yourself. Sometimes kailangan mo mag-sacrifice ng oras. Minsan kahit ng budget. Wala po kasi nililibre sa akin dito. Subukan mo man libre muna sa iba. Alam mo minsan, kaya hindi tayo nag-grow sa love natin para kay God. Kasi wala tayong ginawa pag nasa church tayo, kundi maghanap ng tatanggapin. Alam mo gawin natin? Gawin natin sa iba yung gusto nating gawin sa atin.
Si Jesus nagsabi niyan, do unto others what you want others to do unto you. And that's the beginning of how we can love one another. Love is not passive. Love is a verb. Love is an action. Pag-ibig, gagawin, ililay down yung sarili para sa iba. Hindi yung, ano kayang bibiling ko para dito sa katabi ko? Ito kaya o ito? Kaso masyadong mahal to, baka hindi naman niya ako bilan ng ganito sa future eh. Ito na lang, sige na, chiclet na nga lang. Napunta sa chiclet. Kasi iniisip mo, ano marireceive mo din? Hindi ganun ang love eh. Ang love nagbibigay ka lang. Hahayaan mo na i-love ka din ng community. We're designed to give love and receive love in a loving community. And God, alam mo, some of us, ang problema natin dito, minsan, problema rin natin kay God. Gusto natin kay God, puro give lang tayo. Volunteer tayo. Tax and offering tayo. May donation drive, donate din tayo. Give, puro tayo give love. Pagdating sa receive love kay God, minsan palpak tayo. Wow, Pastor, inaakusahan mo ba kami na mas magaling kaming mag-give kaysa mag-receive? Pero alam niyo ba, na minsan may problema tayo in receiving love also. Some of us, may problema sa giving love. Talagang napaka-selfish natin. Lahat para sa atin na lang. Wala tayong binigay. Pero iba naman sa atin, sobrang mapagbigay, sobrang matulungin, sobrang mapag-volunteer. Pero pagdating kay God, mag-receive na siya ng love kay God, ayaw na. Kasi ayoko po yung naiiyak ako, Pastor. Kasi ano po ako turo po ng tatay ko, mga tunay na lalaki po hindi umiiyak. Talaga. Naiiyak na siya, nialabanan niya talaga. Ano pa? Ayoko po kasi yung mga ganyan, yung yung malalim masyado, tapos maano yung buhay ko, tapos mapag-usapin pa ayoko po ng ganyan. Kaya hindi makapag-receive ng love kay God. Nag-worship. Naku, pagtataas ko kaya yung kamay ko. Naku, kasi baka sabihin ng katabi ko, nagpapasikat lang ako. Nakapag-deodorant ba ako? Wala ka nang talagang, paano ka mag-receive ng love kay God, di ba? May discipleship, may seminar, may ganyan, may camp, may ganyan. Kasi busy ako sayang din, kita ko dito May pasok ako nito sayang. Paano ka mag-receive ng love kay God? Wala kang oras. Alam mo, love takes time. Kailangan din ng oras. Kailangan din matuto kang mag-set aside ng oras para kay God na mahalin ka niya. Mahal na mahal ka ni God Mahal na mahal tayo ni God. Tayo yung walang oras, sobrang busy natin. Hindi natin hinahayaan si God na mahalin tayo. Hindi natin hinahayaan si God. Kasi Pastor Tim, hindi mo na ako kinakausap ni God Pero alam niyo ba na tayo yung hands and feet ni Lord? Ibig sabihin, kadalasan, most of the time, nararanasan natin yung love ni God sa bawat isa rin. Dahil si God ay nasa ating lahat. Sa mga tao nagpa-follow sa Kanya, nagdo-dwell, nag-a-abide si God sa atin. And so, dahil hiniwalay mo yung sarili mo sa community, ayaw mo kasing accountable Ayaw mo kasing may nagsisita sa iyo Ayaw mo kasi nang may nagsasabi sa iyo na mali yan. So gusto mo free ka gawin lahat. That's a false freedom. Dahil doon, wala ka ding ugnayan. Walang nagkakamusta sa iyo, walang nagpe-pray sa iyo. Pag na-depress ka, mag-isa ka din. Malalaman ba ng mga tao yon? Siyempre hindi, kailangan mong i-share yun. Kailangan, it takes two to tango. Sa relationship, kailangan ikaw din, at saka yung community, yung church, at saka ikaw din. Si Pastor, hindi mo na ako pinagpipray. May sinabi ka ba na may pinagdadaanan ka? Tandaan nyo, pastor kami, hindi kami manghuhula. Magkaiba yun. Oo. So, hindi namin yung malalaman. So, kailangan nyo ding malaman. So, hindi ba ninyo? At saka, hindi lang mga pastor, sa mga pastor, pwede makareceive ng love. Isa lang ang pastor sa marami. We are the hands and feet of Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo yung mukha niya. Kaya mo yan. Naniniwala ka ba na sa pagmumukhang yan, makaka-receive ka ng pagmamahal ni Lord? Grabe ka naman, pastor. Totoo yun. Kasi mahihain po ako Alam mo, hindi design ni God yan. I'm sure maraming mahihain dito. Ako na yung number 1 doon. Hindi na kayo naniniwala. Pero, hayaan natin to give and receive love.
Let us, and my prayer is this, 2025 is the year na some of you, wala kayong life group or part kayo ng life group, pero hindi nyo sinishare yung love ni God sa iba. Tahimik lang kayo. Kasi baka ma-persecute ako, baka mapag-initan ako sa trabaho, baka pag-initan ako sa klase. Let me tell you this is the year na matutunan natin yung agape. That we lay down ourselves and say, Lord, it's not about me. Hindi itong tungkol sa akin o sa kapakinabangan ko o sa benepisyo ko o sa nagmamalasa. It's not about me. It's about you and people. It's about you and others. Love God, love people, and love yourself. Said no one ever in Life Nova. Wala naman love yourself, di ba? Love ano lang? Love God and love people. Asan ka dun? Asan ako dun? Ayun na nga, mamahalin ka ni God at nung iba rin. Horizontal and vertical. Gawin mo to sa katabi mo. Aswang pala. Hindi. Di ba we must learn how to build a relationship with God and a relationship with one another. Verse 8. Anyone who does not love. Pastor, marunong naman ako mag-love. Ang apat na nga ex ko eh. Sabay-sabay nga po eh. Eros nga yun eh. Agape. Anyone who does not agape. Sacrifice yourself para sa iba nang walang kapalit. Anyone na hindi marunong ng agape does not know God. Hindi natin kilala si God kung hindi tayo marunong mag-agape. Because God is ang pinaka-nature katangian ng Diyos ay pag-ibig siya. Pero, minsan, nalilito kasi tayo sa mga English teacher natin. Kaya pag natandaan na natin yung verse, baligtad. Love is God. Ginawa ng God yung love. Hindi pwedeng love is God. God is love. Kasi ang very nature ni God ay love. Pero pag binaligtad mo yan, love is God. Pag wala kang jowa, wala ka na rin, hindi ka na rin masaya. So hanap ka ng hanap ngayon. Hindi ka pwede mapatlangan. Lagi kang may karel. Wala na, ginawa mo ng idol yung love. And again, that's eros love. Agape yung pinag-uusapan natin. The sacrifice of self. Kaya nga, self-love doesn't make sense. Self-love contradicts itself. Because yung love nga na yun is the sacrifice of self. Isasakripisyo mo nga yung sarili mo para sa sarili mo din. Doesn't make sense. No wonder hindi tayo nag-grow. No wonder hindi tayo marunong mag-disciple. Alam nyo ba na napakahirap din mag-disciple? Narinig nyo naman lagi dito sa Life Nova. Mag-disciple tayo, mag-life group tayo. Mag-ano tayo, mag-one-to-one tayo ng iba, mag-reach out tayo. Pero alam nyo ba para magawa natin yon? Siyempre may mga gawain din tayo sa bahay. Tama? May mga pamilya din naman tayo. May mga responsibilidad din naman tayo. Ang dami natin isa-sacrifice. Ang hassle. Pero that's what love really means. If we don't know how to love, to agape, we don't know God. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nakaka-encounter pala kay God at sa cross, nababago yung ating mga sarili. Dati, ang nature natin, unahin yung sarili natin palagi. Laging unahin yung kapakinabangan natin, kung saan tayo makikinabang, kung saan tayo may full return of investment, kung baga. Pero nung na-encounter natin si God, baligtad na. Hinuhuli na natin yung sarili natin. Kasi punong-puno tayo ng love ni God eh. Hindi na tayo needy. Alam mo yung needy? Yung masyado kang kailangan. Masyado kang maraming kailangan. Ayaw mo magbigay, gusto mo puro tumanggap lang. Pero pag pinapuno ka na ng love ni God, kilala mo siya, nag-iiba yung tao. He's been born of God. So, pag hindi pa niya masyadong kilala si God, puro sarili niya, parang salitaan, puro sarili niya. Galing ko, alam mo yung hobbies ko, ito yung nangyari sa akin. May kaibigan ba kayong ganon? Parang napapagod ka kausapin. Pag kinakausap ko, puro sarili na lang. 2 oras na kami, kinuwento niya sarili lang niya. Hindi ganon mag-relationship. Hindi pa niya kilala si God nun. Kasi puro sarili niya yung kinukwento niya eh. The moment na nakilala niya na si God, nag-iiba na yan. Yung focus, syempre, naisip mo, di ba, tao naman tayo, may salita, pero yung focus mo nasa iba na. Na kay God na,
nasa mga na-offend mo, nasa asawa mo, nasa mga anak mo, hindi na about sa sarili mo palagi. Kasi marunong ka na, encounter mo na si God eh. No wonder, dati mahiyain ka, ayaw mo mag-approach sa mga tao, ayaw mo mag-invite, ayaw mo magpakilala kay Jesus. Ngayon, kaya mo nang gawin lahat yun. Kasi hindi mo na inuuna yung sarili mo eh. Di ba? Hindi mo na alintana kung naka-makeup ka ba o hindi. Dati importante yun. Hindi ka lalabas sa Shopee driver nang hindi ka naka-makeup. Kailangan naka-makeup lahat. Oo, nakatakong pa. Kukuha lang ng parcel. Oo. Pero nung naging kilala mo na si God, hindi ka na masyadong focus doon. Di ba? In the middle of the night, may tatawag sa'yo, humihingi ng tulong, nagpapapray. Bahala siya, bukas na, antok na ako. Pero pag na-encounter mo si God, you go out of your way. Ano mabawasan ka ng tulog? Kapatid mo yun eh. Yun ang nangyayari pag na-encounter natin si God. Iniiba niya tayo. And I know this from experience. I am one of the most selfish persons I know. And sometimes I'm still is. We're on the road to transformation. Pero nakita ko rin how the Lord is changing me and removing my focus on myself and to others. Kaya alam mo, yung masyado tayong nakaano sa sarili natin, isa yun sa mga kalaban kaya hindi tayo nag-grow kahit sa discipleship. Pero let me ask you this, Life Nova. Alam nyo, kung tayo ay makasarili lang at iniisip lang natin yung kapakanan natin, dito na lang tayo. Ba't pa natin i-grow yung church? Tayo na lang. Diba? At least, ma-meet natin, magkakilala na tayo, close na tayo sa isa. Pag nag-invite ka, nag-disciple ka, ang dami na naman taong di mo kakilala. Ilan sa iyo katulad ko, pag maraming taong di mo kilala, nagkakaroon kayo ng anxiety. Diba? Kasi iba-iba yung personality ng tao eh. May pagka-introvert yung pastor nyo eh. Hindi ako masyadong outgoing. Yung wife ko naman, extrovert yan. Kahit anong oras, di ba? Yes! Pang beauty queen, lahat. Oh. Pero ako, minsan, napapagod din ako. Kailangan ko rin mag-recharge. Pero how many of you pa nag-grow na tayo? Ang daming taong di mo kilala ngayon. And sa pagpasok ng maraming tao, marami ding problema. Hindi ba? Di wag na tayo mag-grow. Paliitin na lang natin yung church para konti lang yung problema. Kung ganon, hindi na tayo mag-disciple. Hindi tayo mag-share ng word ni God. Para konti lang yung problema natin. Hindi ganon eh. Na-encounter natin si God. Gusto nating maging city set on a hill. Gusto nating i-change yung QC for God. Ang dami nating reklamo sa SOCMED tungkol sa gobyerno. Dami nating reklamo tungkol sa... And those are valid concerns by the way. Dapat lang, we hold the government accountable. Pero, anong ginagawa natin to change that? Are we making disciples? Are we sharing the love of God? Life Nova, this is the year. Nalalabas tayo sa lungga natin and spread into the city and reach those in local government. Those people in authority, kahit yung mga papunta pa lang doon, those students, those leaders, lalabas tayo from our comfort zone. We're gonna sacrifice ourselves for the benefit of others. The church is the only organization in the world that exists for those outside. And it doesn't exist for itself. If we exist for ourselves, kulto na tayo nun. The church is the only samahan ng mga tao na nag-i-exist para sa labas, sa mga taong nasa labas na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ni Kristo. At pag narinig nila yon, paano sila maniniwala? Titignan nila kung paano tayo magmahal. Titignan nila kung paano natin sila pahalagahan. Pero paano natin sila pahahalagahan at tuturuang magmahal kung matampuhin tayo. Di ba nag-reach out ka, inirapan ka lang, ayoko na talaga mag-share. Dapat matibay tayo kasi puno tayo ng love ni God eh. We immerse ourselves in the love of God. Nababawasan din yung pagiging matampuhin natin. Nababawasan yung masyado tayong self-conscious. Nababawasan yung masyado tayong insecure. Diba? Nababawasan yung masyado tayong ma-pride tayo about sa atin. Kasi hindi na yung focus natin self eh. When you know God, you learn how to love. You learn how to lay down your love. Sabi nga dyan eh, you lay down your lives for others. Verse 9, in this is the love of God was made manifest. I love that.
Ano ba yung love of God na pinagsasabi natin? It was made manifest. In other words, it was revealed, nahayag, nabunyag. Itinuro niya yung standard. Paano raw? That God sent His only Son into the world. Yung pala yung ibig sabihin ng love. That you sent your only Son into the world. Kung ang love, yun yan ang standard ng love. Pinadala ng Ama yung kanyang anak. Alam niyo yan John 3:16 yan kabisado niyo yan, most of you. Pero isipin niyo itong maigi. Sabi ng iba, ibig sabihin nun, hindi mahal ng tatay yung anak niya. Baka hindi mahal ni Father si Jesus. Pinadala niya para mamatay Meron ba naman, ipapadala mo para mamatay? Yung anak mo? May magsasabi ng ganon. Pero isipin niyo itong maigi. Alam niyo ba? Kasi ako may son na ako si Luke. And si Luke, he's my only son. Right now. He's my only son. Sabi niya, sige na naman to. On reality, he's my only son. Ako i-imagine ko si Luke, ipapadala para maghirap para sa kasalanan ng iba. Kaya ko ba yon? Ako na lang. Mahal ko yung anak ko Sasabihin ko sa anak ko, tumabi ka dyan, ako na lang. Kahit i-torture ako, okay lang, wag ko lang makita yung anak ko. Yun ang father's love. Ganun dapat, di ba? Pero para yung father, tiisin niya yung son niya, na i-sacrifice, mas mahirap yun. Kasi ang instinct ng isang mapagmahal na ama, palitan yung anak niya dun Ako na lang kesa siya. Pero para yung ama, matiis niya na i-sacrifice ni Jesus yung sarili niya, mas masakit yon para sa father kesa kay Jesus. In the same way na mas masakit sa magulang pag nagkakasakit yung anak. Mas masakit yon sa magulang kaysa sa kanya. Ganun yung tiniis ng ama para sa kaligtasan nating lahat. Na i-sacrifice ni Jesus yung sarili niya voluntarily para mapasama lang tayong mga makasalanan sa kaharian niya. Isipin nyo, yun yung standard ng agape. Selfless si Son, selfless din si Father. Kasi baka iniisip natin hindi selfless yung Father Nakaligtas siya, yung Son yung namatay. Hindi, masakit din yun sa Father. Para mapunta si Jesus sa kalagayan na kailangan siyang hindi iligtas ng Ama. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, My Father, my God, why have you forsaken me? Bakit niyo po ako pinabayaan? The depth of the misery and the pain ng anak at ng ama. And they have to endure it together to accomplish our salvation. That is what love really means. So, mga kabataan, na medyo, pag may nag-text sa inyo, na mahal daw kayo, na classmate nyo, at nag-aaral pa kayo, at dahil gusto lang yan ang ipopost sa Feb, I'm sure, magbe-break kayo after niyan. Dahil tapos na yung Feb. Isipin nyo munang maigi. Kung naiintindihan ba ng nagte-text sa inyo, ano yung ibig sabihin talaga ng totoong pagmamahal? O dapat tayong makinig sa mga campus missionary natin at sa mga magulang natin nagsasabing, magtapos ka muna ng pag-aaral dahil nasa tama ka ng pag-iisip nun, may judgment ka na, may wisdom ka na para mamili sa buhay mo. At hindi magmadali. Nakapag-sermon pa ako. Baka yayain niyo na lahat na anak niyo next Sunday. But totoo yun. You have to really think about it. At sa mga lalaki naman dyan na naghahanap ng liligawan at magbibitaw ka ng I love you, turo sa akin to ni Pastor Ernie, huwag basta-basta magbibitaw ng I love you. Dahil yung bigat nun, ibig sabihin ng I love you, isasacrifice ko yung sarili ko sa'yo kahit walang kapalit. Kung di mo pa kaya yun, huwag mo muna yung bitawan. I like you ka muna. Chowa. In this is love. Not that we have loved God, but that He loved us. Sa Tagalog, ang tunay na pag-ibig na agape, hindi yung pagmamahal natin kay God. Baligtad. Yung pagmamahal nga natin kay God, ano yun problematic Yung pagmamahal ni God sa atin. Yung sinasabi nating love God, love people, kaya natin minamahal si God kasi nauna siyang minahal tayo.
Kung ang basehan natin yung love natin para kay God, edi ano yon, may problema yon. Kasi minsan hindi natin love si God eh. Kadalasan mahal natin sarili natin eh. Pero buti na lang, hindi yun yung basis. Ang basis yung love ni God para sa atin. In that He loved us. Verse 10, in this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Alam ko di natin ginagamit yung propitiation masyado. Pero yung propitiation, ibig sabihin nun, kabayaran ng ating mga kasalanan. So yan yung cross, yung propitiation. Yan yung meaning ng cross. Kaya ang totoong simbolo ng love ay hindi heart. Cross is the ultimate symbol of true love. And si Zoe, pag yan malaki na at may mga naliligaw dyan, magpapakita lang ako. Sabihin nila, kamukha na tatay. Tatakbo na sila. Kailangan maintindihan ni Zoe what love really means. Hindi lang yung love ng daddy niya, kundi yung love ni Jesus para sa kanya. Para pag nasa panahon na siya, ang advance. Nasa panahon na siya na may mga lumalapit sa kanya. Kasi nga mga 9-year-old, di ba? Oo. So ngayon, kailangan maintindihan niya, hindi niyo pa alam yung love. Ang love yung ginawa ni Jesus. Maging bridge pa yun para ma-share niya yung gospel sa iba. My friends, this is the world we live in. We have confused love for self-love. And this is high time for the church to demonstrate what love means to the world. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Inulit niya ulit, no? Beloved, kung minahal tayo ng Diyos, dapat din nating mahalin ang bawat isa. See? Kung minahal tayo ng Diyos, dapat din nating mahalin ang bawat isa. Vertical and horizontal. Yung love natin kay God ay nagdudulot sa atin na magkaroon ng maayos na pagmamahalan at relasyon sa bawat isa. Kung tayo ay nagsasabing mahal natin si God, pero magagalitin tayo sa mga kapatid natin, tulad yan, eleksyon, kailangan ito lang iboboto natin. Pastor, pag hindi ito binoto mo, hindi ka Kristiyano. Unfriend na kita, ilalabas, wala, tapos na tayong lahat. Isipin nyo, kung ang pag-ibig ganun lang sa politika lang, nawasak ng politika, isipin nyo, paano tayo magiging citizens ng langit? Panglupa lang, tapos na tayo. Ang pag-ibig natin ay higit sa politika. Hindi tayo dapat hatiin ng politika. Sobra ka naman, pastor. Hindi, alam ko talaga ang life noveliches mapagmahal yan sa bayan. Kaya minsan, atapang-atao tayo, nakikipaglaban. Pero dapat, mas higit yung pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa bayan. At kung mahal natin ng Diyos, higit sa bayan, iibigin natin yung mga kapatiran natin kahit iba pa yung palagay nila sa politika. Kahit iba pa yung pipiliin nila at iboboto nila. Pero siyempre, hindi tayo dapat magkulang in educating voters. Kailangan natin i-educate yung mga mamamayang Pilipino na bumoto naman ng maayos, mga kapatid. Kasi ilang taon natin yung paghihirapan na naman, tapos magreklamo tayo. Nasa boto yan eh. Huwag tayo magpapabili ng boto. Alam nyo ba na pag binibenta natin yung boto natin, hindi tayo nagmamahal sa iba. Kasi inuuna natin yung sarili natin eh. Okay lang, ganun din naman yan. Isang boto lang naman ako, ibebenta ko na yan. Ganun lahat nag-isip. Wasak yung bayan ngayon. Diba? So kasama rin yun sa pagmamahal sa iba at pagmamahal sa Diyos. Na huwag ibenta yung boto at talagang bumoto sa prinsipyo. Sa truth. Diba? Hindi lang sa probinsya. Mahirap kasi sa atin, pagkapabayan, kaprobinsya, binoboto na natin kagad. Hindi ganun ang pagboto. Titignan mo, inaano niya ba yung salita ng Diyos? Tinatalima niya ba? Pinaparangalan niya ba? Tama ba? Makatao ba yung mga patakaran niya? May record na ba siya ng korupsyon? May record na ba siya ng mga... So, siyempre, ekis mo na yun. Minsan, napakahirap bumoto eh. Kasi naubos na lahat eh. Wala na. Pipiliin mo na lang yung lesser evil. Minsan ganun eh. Diba? Pero meron pa rin dyan, mga ilan-ilan. Pero yung mga talagang tahasan na lumalapastangan sa bayan, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo na iboboto ulit yun. Diba?
kita naman yun eh, di ba? Ang mga tao, tayo mga Kristiyano, mahal natin yung bayan. Pero mas mahal natin si God. Kaya nga tayo, kahit yung pag-practice natin ng politika, sa pag-ibig pa rin yan sa Diyos at sa mga taong hindi pa mananampalataya. Hindi yung magpo-post ka ngayon sa social media ng political agenda mo, pagbabarili mo lahat ng di ba, doon sa post mo. Lahat ng hindi boboto nito, mga ganito kayo, ganito, pamilya nyo, ganyan. Paano mo sila share ng word ni God nun? Paano kung yung sinesharean mo, iba yung boto niya sa'yo? Pipilitin mo siya na, pag pinilit mo siya, palitan yung boto niya, hindi na siya ngayon makikinig sa'yo about kay God. Kasi hindi ka marunong mag-sacrifice ng sarili mo para sa iba. Minsan, kasama sa discipleship na di baling hindi ka tama palagi. Ang importante, sineshare mo yung truth in love. Hindi yung mapatunayan mo na tayo yung mas better o tayo yung mas tama. Ang dami na natin napunta. John Marie, nakapunta na tayo sa politika. Naligaw na, bumalik tayo. Verse 12, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Sabi ni John, wala pa nakakita sa Diyos Ama. Pero, kung tayo ay nagmamahal, ibig sabihin, natuto tayo mag-sacrifice para sa iba. Ibig sabihin nun, nananahan sa atin si God. At yung pag-ibig niya, yung agape niya, ay napaperfect sa atin. Is perfected in us. Mga kapatid, dito natin, ito yung sinasabing no God. Sabihin nyo nga no God. Alam niyo yung no? Ang mga babae meron silang intuition. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Yung misis ko, hindi ko pa sinasabi, alam niya na. Oh. Meron siyang intuition. So, yung intuitive knowing, wala kang alam, parang nahuhulaan mo lang. Intuition yung tawag doon. Merong Greek word para doon. Pero hindi yon ang ginamit sa knowing God. Know God. Ang ginamit na word ay yung experiential knowing. Ibig sabihin, tayo, halos lahat naman sa atin, majority, meron tayong intuition na may God. Hindi ba? Kahit hindi pa tayo sinesharan, alam natin may kapangyarihan sa taas. Tawag natin sa kanya, sa taas, sa taas, sa taas, the man upstairs. Pero, hindi yun yung klase ng know God na sinasabi rito. Experiential knowing. Hindi intuition, experience. Naranasan talaga natin. Yun yung know God na ito. Whoever loves God, knows God. Na-experience natin siya. Hindi natin siya na-intuit lang. Alam natin dahil naranasan natin na mahal niya tayo. Alam niyo, mahirap mag-disciple mga kapatid. Walking those far from God in the journey of discipleship is only possible through agape love. Mahirap din mag-disciple kasi isipin mo, mag-live group kayo. Magpapamerienda ka. Oo. So, buti kung matuto siyang magpamerienda din. Diba? Natututunan naman yan through generosity. Kasi spirit yung generosity nahahawa. So, dahil generous ka, nagiging generous din yung mga tao ngayon. Tapos magkakaproblema yan. Sabihin sa'yo, bro, pasensya na, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganyan, may problema, nag-away kayo mag-asawa. Ikaw naman, naku, may problema rin ako, nag-away din kami. Tapos, may sarili na nga akong problema sa bahay. Di ba, kakausapin ko pa siya tungkol sa problema niya sa asawa. Ba't ko sila po problemahin, di ba? Sarili ko muna. Kaya yung iba, ayaw nila mag-disciple kasi ang daming ganon. But let me tell you this. Pag hindi natin natuto na mag-sacrifice para sa iba, hindi natin fully maintindihan yung love ni God para sa atin. In fact, converse siya eh. As you sacrifice and love for others, you also know the love of God for you. And sometimes when we're so mired, pag sobra tayo nandun in our own shell and protective self, gusto natin lang tumanggap ng word ni God, ayaw natin magbigay sa iba. Hindi talaga, para tayong bonsai. Alam niyo yung bonsai na puno? Puno naman siya, kaso hindi na siya nag-grow. Ang liit na niya. Diba? Pero dapat nag-grow na tayo dapat sa faith natin kung lumabas lang tayo sa pagiging selfish natin. Kung lumabas lang tayo sa pride natin. Kung binabalang natin yung ego natin.
at natutong makipagkaibigan sa iba. Minsan, kasama sa discipleship, kailangan natin tumanggap ng correction sa iba. And kasama rin doon yung magko-correct ka din. Diba? So, syempre, pag i-disciple ka, natututo ka na mag-correct ngayon. Dati, pa nag-correct ka lang, lalo na kung mataas yung posisyon mo sa kumpanya or sa bahay. Sa bahay. Diba? Isang sabi mo lang, sunod na lahat. Pag disciple ka ngayon, bawal na lahat ng yan. Ganon ka din. Mag-disciple ka. Tapos nalaman mo yung katotohanan na hindi pala ganon. Hindi pala sinabi mo, susunod na yung mga tao. Mamahalin mo sila. Tuturuan mo sila. I-demonstrate mo pa sa kanila. Tapos hindi pa nila magigets yun. Matagal pa ulit. Magkakamali sila ulit. I-guide mo sila at pabalik kay God. Yun yung discipleship. And let me tell you this. Wala ring tatalo sa ganong klaseng experience. Kasi magagawa mo lang lahat yun kung natanggap mo din siya kay God. Think about this. How many of you know this? Ilang beses na tayong pumalpak. Ilang beses na tayong nag-fail, pero never nag-give up si God sa atin. His love never gives up and runs out sa atin. Talagang todo si Lord sa atin. Kahit ilang beses tayo lumapit sa Kanya, yun yung love. A love like His. Yun yung kailangan nating ma-experience. At yun yung kailangan nating iparamdam din sa iba. Alam nyo, yung mga napatawad ng malaki, malaki rin magpatawad. Yung alam nila sa sarili nila na makasalanan sila, undeserving, sa encounter nila yung love ni God, ganun din sila sa mga taong nagkakamali. Mahaba din ang pasensya. Kaya siguro, ganun yung Hebrew word, ahava. Ahava ang pasensya ni Lord sa atin. Dahil, ang dami talaga nating kalokohan na pwede na tayong pinaalis na. Pero, si Lord mapagpasensya sa atin. Talagang niwawalk niya tayo, gino-journey niya tayo. Ini-encourage ko kayo mga kapatid. When we say we love God and love others, love people, may the people of our cities know the love of God through us. And I know some of us are scared. Pastor, anong ibibigay ko? Let me tell you this. You will receive from God as you give. As you give love to others, you will receive God as well. Alam niyo yung alulod? Ano ba yung alulod? Pag yung alulod, may bara, umulan, may bara, ano mangyayari sa tubig sa alulod? Babaho, masastak, di ba? Kasi may block. Pero yon pag walang bara at umulan, diretso lang yung tubig doon. Malinis din yung tubig. Kasi lagi napapalitan. Yun ang isang tao na hindi marunong magmahal sa kapwa. Parang alulod na barado, bumabaho. Kaya pala, bumabaho yung loob. Ibig sabihin talagang umaalingasa yung sama ng ugali natin. Umaalingasa yung pagkamakasay natin. Kasi hindi tayo nagbibigay eh. Kailangan magbigay tayo ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iba. And then, i-refill, uulan ulit. Yung nare-receive natin kay God, yun lang din yung nabibigay natin. It is a dance, a rhythm. As you give love, you receive love, and you grow in the love of God. My prayer is Life Nova, maranasan natin yung lahat this year. As we bring this message to a close, let us be reminded of this. Alam niyo ba, mga kapatid, on the night that Jesus was betrayed, He took bread. He took the wine and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, kinuha niya yung wine of the new covenant. Tapos sinabi niya, "This is my blood. Do this in remembrance of me. As often as you eat of this and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until He returns." Para mapakilala natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba, kailangan natin ma-remind. Can you say that? Remind. We need to remember. We need to look back. And that's exactly what we're gonna do this afternoon. We're gonna look back at the love of God for us. Babalikan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano niya binigay lahat-lahat? Isinakripisyo yung sarili niya para sa ating kapakanan nang walang hinihintay na kapalit.
And thousands of years before, He has accomplished this on the cross for us. While our ushers are distributing the elements, the bread and the wine, I invite you this afternoon to remember the love of God for you, to remember the love of God for us. Communion is a participation. We participate in the life, the death, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung dati nating mga selfish selves, think about it. Dapat na yung mamatay. At we need to be raised to life na hindi na tayo makasarili, kundi tayo ay mapagbigay. And as we put others before us, as we put the good of God and the good of people before us, the Lord will surely take care of us. At whatever we lose, ano man mawala sa atin out of sacrifice, what greater sacrifice is there than the sacrifice of Jesus? He is enough, sapat siya, palitan ang lahat ng mawawala sa atin. You know why it's so good to give? Because the Lord has generously gave and we generously receive. Wala tayong pagmamahal na ibibigay kung wala tayong pagmamahal na natanggap din. Kaya mga kapatid, let's bask in the love of God for us. Let's lift the bread and pray. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong katawan na nasugatan, nasaktan, nalatigo, naghihirap para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pagkain ng tinapay na ito, Panginoon, sinasabi namin na kabahagi kami ng katawan mo. Hindi kami mga bisita, hindi kami mga ususero-ususera. Kami, Panginoon, ay pamilya. Minahal at binili ng sakripisyo mo sa krus. Sa pagkain namin ito, Panginoon, sinasabi namin walang ibang makapagdiligtas sa amin. Hindi ang aming gawa, hindi ang anumang reliyon o anumang pastor, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya po, Panginoon, sa pag-alala namin at paggunita ng iyong sakripisyo, maging realidad ito sa amin na kami ay maging mapagsakripisyo at mapagbigay rin sa iba. The body of Christ broken for us. Let's partake of the bread together. Taas po natin ang wine. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong dugo. Sa iyong dugo na nabuhos sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa iyong dugo na nagpapagaling sa amin physically and spiritually. At sa oras na ito, Panginoon, tinataas din po namin ang mga kapatid namin na may karamdaman, mga may sakit, na naghihirap sa kanilang katawan. Dalangin namin, Panginoon, at tinatanggap din namin ang kagalingang hindi lamang espiritual, kundi kagalingang pisikal sa lahat ng aming mga karamdaman at sa karamdaman ng aming mga kapatiran. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na simbolo ng iyong pag-ibig na binuhos para sa amin. Dalangin namin na ipakalat namin ang iyong pag-ibig sa marami pang tao na malayo sa iyo upang sila ay maging malapit sa iyo katulad namin. Sa pangalan ni Jesus, the blood of Christ shed for us. Let's partake of the Lord's cup together. Worship po tayo sa Panginoon.
Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong langit at taas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong langit at taas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag mo upang makilala ang ngalan mo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag mo upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Mag-pray po tayo. Lord, marami pong salamat sa salita na binigay niyo po sa amin ngayong hapon na to. And Lord, kami po, bawat isa dito, Lord, we are excited to experience your love. We open our hearts to receive your love. And Lord, we ready ourselves to give our love to you and to people, to others. At Panginoon, dalangin namin that as we do this, we will come to know you more. This is the year na mas makikilala ka namin, Panginoon. Mahirap kang ipakilala sa iba kung di ka namin kakilala mismo. Pero Lord, today we ask you in prayer that today, this year, today is the start, and throughout this year, we're gonna know you more. Mas makikilala ka namin, Panginoon. Mas malalaman namin ang lalim, ang lawak ng pag-ibig mo para sa amin. And ito ay masashare din namin sa marami. Panginoon, ito po yung hinihingi ko sa iyo, Panginoon, bilang pastor dito. Bawat isa po sa amin, ipaintindi niyo po sa amin na kami ay nandito hindi lamang para sa aming mga sarili. Hindi lamang para sa aming kapanganan. Lord, kami po ay gamitin ninyo para maabot yung mga kapatid namin, kakilala namin, kaklase namin, komunidad namin na malayo pa sa iyo. And Lord, alam ko that you will bring this church to a larger place, a larger facility. And Lord, as this is the year that you're gonna bring us out into the city, to the center of this city, I pray, Lord, na marami ka pong idadagdag sa amin, ng mga tao na nauuhaw sa iyo. At pag sila ay pumunta na at naging bahagi ng church na to, hindi kami maghihintay na may mag-approach sa kanila. Hindi kami maghihintay na may kumibo sa kanila o tumulong sa kanila. Kami mismo, we will go out of our comfort zones and love this city. Seek the welfare and the good of this city. And kami mismo, we will be your hands and feet as your family to share your love to this broken world. In Jesus' name we pray. Amen. Church, as we go back to our communities, to our campuses, and to our families and homes, may the Lord bless and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His hands upon you and give you peace. This concludes our first week of our series, A Love Like His. God bless everyone. Nga pala, may announcement po tayo sa ating paglabas. Makikita po natin meron po tayong
ng iba't ibang ministry natin. So we have some announcement here. Pwede po tayong, ano ba yung gusto nyong part ng church na makakapag-serve kayo sa ating Sunday services or sa ating ministries. So, iba-iba po yung booth doon. Mamili po tayo, wag natin palalampasin ang araw na to na hindi po tayo nakapag-sign up. So, for our volunteers and our ministry team, ito po, coordination. Sino gustong mag-serve sa coordination team? Ayan. Sa ating tech team, yun po, alam sa ano dyan sa computer. Kids Church, ayan, sino gusto mag-serve sa Kids Church? Music, ayan, mga magaganda boses dyan. Security and Logistics, para sa kayusan natin, ng church natin. And also for the ushering, mga women, ayan, who wants to involve in the ushering ministry, creatives, ayan, yung mga display dito sa ating room. Ayan. And prayer. Ayan, napaka-importante po yung prayer natin. So, mag-join lang po tayo sa prayer ministry and comms and media. Ayan. Andito po yung ating mga representative yan. Let's approach the booth. And also, meron pala tayo po na announcement on February. Ito po, napakahalaga po sa church po natin, no? Love test and evangelism training. Sino gustong matrain sa pagdi-disciple? February 8, Wednesday, here at the center, 8 p.m. Pwede po on-site and online. Take note of that, February 8. And also, gusto pa nating ma-expand at ma-meet pa natin yung iba, ENC, meron po tayong another love test evangelism training on February 13, 14, and 15 at the Robinson SM Fairview Terraces at 3 to 6 p.m. God bless everyone!